Amen. Papuri po sa Diyos sa panibagong araw po na ibinigay niya sa atin. Amen. Isang umaga po na punong-puno ng kagalakan at punong-puno ng pasasalamat. Amen. Tunay po na napakabuti po ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo po ay nasa buwan na po ng August. At nakita po natin na mula noon hanggang ngayon, hindi po tayo pinabayaan ng ating Diyos na buhay. Amen. Kaya naman po i-claim natin na ngayong buwan na to, this is the day and this is the month that the Lord has made. Amen? So, this is a month of God did it. Alam ko po, maraming sasagutin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? This is a month of progress. This is a month of promotion. This is a month of blessing. Amen? Patuloy po na mararanasan natin yung favor na nagmumula sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya naman po, patuloy po nating ibigay yung pinaka-the best na papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Amen? Ibigay nga po natin yung pinaka-the best na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen? Purihin po ang Lord sapagkat naririto po tayo para magpuri at magpasalamat sa Kanya. Di po ba? So, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Tayo po ay pangungunahan ni Sister Lani Canasa para po sa opening prayer at ng worship team. Worship you in spirit.
Yes, so Jesus, sinasamba ka namin, minamahal ka namin, Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa buhay, sa kalakasan na patuloy na ibinibigay mo. Tunay nga, Panginoon, na every gising is a blessing, Panginoon. Na sa bawat umaga na kami ay magigising, Panginoon. Nandoon, nakasama na namin, Panginoon, ikaw. Na kami, Panginoon, ay iyong pinagpapala. Na kami, Panginoon, ay iyong iniingatan sa bawat araw, Panginoon, ng aming pong mga buhay. Ama, salamat, Panginoon, dahil kagabi pa lamang, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay inihanda mo na, Panginoon, para sa pagtitipon na ito, Panginoon, na para sa iyo lamang, Panginoon, na sama-sama kami, Panginoon, makapananambahan, sama-sama kami makapagpupuri sa iyo, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, ang aming pong mga puso, God, ay nilinis mo na, Panginoon, pinatawad mo na kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Salamat sa iyong dugong banal, Panginoon, na patuloy na naglilinis sa aming pagkukulang, kasalanan, Panginoon, sa oras na ito, upang ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay malaya makakasamba sa iyo, Panginoon. Malaya makapagpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Napakabuti mo nga, Panginoon, sa aming po mga buhay, O Diyos. Ama, dalangin po namin, O God, na sa gawain na ito, Panginoon, mula sa umpisa hanggang sa matapos, Panginoon, kayo po ang kumilos, kayo po, Panginoon, ang magpala. Sa lahat, Panginoon, ang gagamitin mo, Panginoon, sa umagang ito, na itatayo mo dito sa harapan, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, pangunahan ng bawat isa, bigyan mo ng katalinuhan, kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Diyos. Sa mga awitin, Panginoon, na aming aawitin, sa mga magpapaawit, Panginoon, mga music leader, Panginoon, sa mga tutugtog, Lord, sa mga aawitin po namin, dalangin po namin na maging pagpapala ito, Panginoon, maging magandang handog sa iyo, Panginoon, ang mga awitin po namin, Panginoon, sa umagang ito, na tunay nga, O Diyos, na mabless ka, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, na kami makaawit, na mga palakpak po namin, Panginoon, ay inihandog po namin sa iyo, God. Maging sa mga salita mo, Panginoon, na aming po mapapakinggan sa umagang ito, sa pangunguna po na aming pong minamahal na Pastor Louie, O God. Patuloy, Panginoon, ikaw po, Diyos, sa magpala, Panginoon. Itago mo lamang po siya, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw po, Diyos, ang patuloy na maitaas sa kanyang buhay. Patuloy na ang dalangin po namin ay ang iyong double anointing, Panginoon, sa kanyang buhay, sa buhay po ni Pastor Louie at ni Ma'am Babyling, Panginoon. Salamat, O God, maging sa mga iba pa, Panginoon, na gagamitin mo, Panginoon, sa unang ito, Panginoon. Ikaw po, Diyos, ang patuloy na manguna sa amin, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, sa mga kapatid po namin na hindi nakapunta dito, Panginoon, na sila, Panginoon, ay nanonood, Panginoon, sa Facebook Live, Panginoon, na ito. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na i-touch mo rin po sila, O God, na tunay nga na maranasan po nila ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagmamahal sa kanila, Panginoon, na anuman, Panginoon, ang dalahin po nila, O God, sa kanila po mga buhay. Alam po namin, nakakatagpuin mo ito, Panginoon, na bibigyan mo, Panginoon, ang kapayapaan ng buhay ng bawat isa, O God. Panginoon, sa pagpasok po namin kanina, sa bahay dalangin na ito, Panginoon, anuman po yung mga bit-bit po namin, Panginoon, na mga problema, mga sakit karamdaman, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na hindi po kami lalabas ng bulwagan na ito, Panginoon, na hindi mo tinugon ang aming po mga panalangin, O Jesus. Salamat, Panginoon, napakabuti mo nga, Panginoon, sa aming po mga buhay. Tunay nga, O Diyos, na wala kaming ibang pupurihin, wala kaming ibang sasambahin, Panginoon, dahil ikaw lamang, Panginoon, ang aming Diyos na buhay, Panginoon. Hallelujah. Salamat, salamat. Napakabuti mo, Panginoon. Alam po namin na ang gawain ito ay pinagtagumpay mo na dahil ito ay para sa iyo. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Ito po ang madalangin sa pangalan namin po, Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Bigyan nga po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Amen. Patuloy natin siyang papurihan dahil tunay ngang siya'y mabuti at tapat sa ating lahat.
Patuloy tayong magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, Panginoon! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Yes, Jesus, buhay na namin papuri sa'yo, Panginoon. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Di ko kayang isipin, di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Minsan nga, mga kapatid, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Jesus. Hallelujah! Tunay ngang buhay na natin ang magpuri at magpasalamat sa Panginoon dahil tunay ngang tayo kanyang pinagpala at uulan na nag-uumapaw, nagpapabala ang buwan na ito. Yes, Jesus!
kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Jesus, hallelujah. Sa sigaw, alon di mangangamba. Sa gitna ng dilim, di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, o Diyos, ang aming pag-asa. Wala nang hahanapin pa, pagkat, o Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa, pagkat, o Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Wala nang hahanapin pa, pagkat, o Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa, pagkat, o Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Hallelujah! Sa Diyos ang kapurihan! Jesus, hallelujah. Yes, O Lord, tunay nga, Panginoon, na nararapat ka sa aming papuri, nararapat ka sa aming pagsamba, Panginoon. Patuloy po kami, Father God, na nagpapasalamat, Father God, sa isang mabuting isang buwan, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa amin ngayong nasa buwan kami ng Agosto, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na dinideklara po namin, Panginoon, yung katagumpayan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Patuloy ka po namin sasambahin at pupurihin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa pagyakap mo sa aming mga buhay. Yes, O Jesus, patuloy po natin purihin ang Panginoon. Yes, O Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. presensya mo
pagbubati at pagsamba, itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Panginoon. Kailanman ay di ka nagbago, Panginoon. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko
nais ng Diyos sa ating mga buhay. Tuloy po nating damhin ang kanyang presensya po. Yes, oh Jesus. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Ating pong awitin. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, ang Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Ibinigay mo ang buhay mo, ika'y pinako doon sa krus. Ako'y pinatawad ng iyong awat biyaya. Ikaw ang kayamanan ko, tanging dahilan ng buhay ko. Sa Diyos na karapat-dapat, buhay ko'y iaalay. Sabay-sabay po nating awitin. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, ang Hari ng langit, Hari ng buhay ko.
Karapat dapat po kayong purihin, O Diyos, sa oras pong ito. Dakila po kayo at kayo po yung nagligtas sa amin. Inialay mo ang kaisa-isang anak mong si Jesus, namatay at muling nabuhay. Kaya kami po inatubos sa kasalanan. Nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Naging anak mo, tinatakan ng banal na Espiritu at naging tagapagmana po ng inyong kaharian. Salamat na kami po yung nagpapakumbaba. Sinasamba namin kayo sa Espiritu at katotohanan. At nauuhaw palagi sa inyong kalooban. Nauuhaw sa inyong salita. Dahil ito po ang nagbibigay sa amin ng direction, kapayapaan, kagalingan, kalakasan. Salamat may Diyos kaming nalalapitan na may hawak ng aming kinabukasan. Kayo na nagpasimula ng mabuting bagay sa aming buhay. Kayo ang tatapos ito hanggang sa pagbabalik po ng aming Panginoong Jesus. I-anoint nyo kami, bawat na naririto, maging mga nasa live stream, i-anoint nyo kami. Wala kami magagawa kung kami po hiwalay sa inyo. Sariwain nyo yung relasyon namin ngayong umaga sa inyong harapan. Palaksin nyo po kami. Salamat po. Habang kami po'y nananalangin, may pinapagaling kayo. Habang kami po'y nananalangin, may inililigtas kayo. Habang kami po'y nananalangin, may pinapalakas kayo. Habang kami po'y nananalangin, may kinakatagpo po kayo. Dalawin nyo kami, dalawin nyo ang bawat tahanan, dalawin nyo po ang bawat church sa bansang Pilipinas sa buong mundo. Katagpuin nyo po yung pangangailangan ng mga magulang, kabataan. At ang di malirip na kapayapaan ay maghari sa puso ng bawat isa. O Diyos, at malinaw, maliwanag na revelation ang tatanggapin nila ngayong umaga. Kayo lamang po ang nakagagawa nito sa aming buhay. Mababa po ang aming sarili. Kayo lamang ang maitaas. Maraming salamat po sa kaluluwang maliligtas sa araw na ito. Sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Yung mga followers, viewers po namin pagpalain niyo sa iba't ibang bansa. Marahil sila po, yung iba nasa Amerika, yung iba nasa Canada, yung iba po nasa Abu Dhabi, Qatar, sa Kuwait, sa Korea, sa Japan. In the name of Jesus, sa Taiwan, sa lahat ng sa Middle East, sa Saudi Arabia, o Australia, sa mga pamilya po ng mga kapatiran po namin. Bagaman, hindi ko po nabanggit lahat, kayo po nakakaalam kung sino-sino sila. I-bless nyo sila, maging yung po mga nasa tahanan, yung mga nalulungkot, sasaya. Magkakaroon ng personal revival sa puso ng bawat isa. We speak life, we speak blessing, we speak restoration sa buhay po ng bawat isa. Maraming salamat po. Karapat dapat na kayo'y purihin, dakilain. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So good morning po sa ating pong lahat, at sa lahat po ng naririto. Yun po mga nasa live stream, sa lahat po ng mga bago. So God bless po sa ating lahat. Ngayon pong umaga, nagpapasalamat din po tayo sa patuloy po nating pag-share sa gawain po sa lugar na ito. At I believe may gagawin po ang Diyos sa atin ngayon po umaga. So, ang topic po natin ay may title na pagtatapos ng maayos. Yan, mahalaga po yan, finishing well. Tagalog po yan. Kasi po yung ating buhay ay parang atleta. Nasa karera tayo. Pero, ang Diyos po ay nakatingin sa ending ng buhay po natin. Sabi po ng matalinong tao, dito po sa Mangaral chapter 7 verse 8a, ang sabi niya po rito, ito po yung si Haring Solomon na sumulat po ng Mangaral. Ang sabi niya, ang wakas ng isang bagay ay mas mainam kaysa pasimula. Kasi po, iba-iba po yung ating pinagdaanan. Iba-iba yung ating karanasan. So, hindi na po issue yung kung ano man yung mga pinagdaanan natin sa buhay.
Ang mahalaga yung kasalukuyan. Yung hinaharap at yung ending ng ating buhay. So, kaya nga, pagtatapos ng maayos. At kahit po ang Panginoon Hesus, nung siya po ay nasa lupa, na ang tanging mission lang naman niya, kaya siya nanaog dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, inialay niya ang kanyang kaisa-isang anak na sa Jesus, upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kanyang mission, tubusin tayong mga tao, iligtas. Kahit napakaganda na ng tayo niya doon sa langit, iniwan niya yun, nagpakumbaba siya, nagsakripisyo. At ang sabi niya po dito sa John 17 verse 4, inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan, natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. So napakaganda example po na nagtapos ng maayos ay walang iba kundi ang Panginoon Hesus. Nabuhay siya ng may purpose, may assignment, may layunin. At ang pinakadakilang layunin niya, iligtas tayo. Kahit po ang kanyang lolong si Haring David, nagawa din po niya yung kalooban ng Diyos. Pag binasa niyo po yung Gawa, chapter 13, verse 36, ang sabi po doon sa Gawa, hindi po nakasulat dyan, Gawa 13, verse 36, sabi po dyan, nang maisagawa ni David ang kalooban ng Diyos, siya'y namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno. So, natapos din yung kanyang mission sa buhay. Si David hindi po perfect, kagaya po natin. Pero, ang maganda doon yung ending ng buhay niya. Yung binanggit po rito sa Gawa, 13 verse 36, na ang sabi niya, nang maisagawa ni David ang kalooban ng Diyos, siya'y namatay. Lahat kasi tayo mamamatay eh. Pero, ang maganda, doon sa katapusan ng ating buhay, meron tayong personal na relasyon sa Diyos. So, napakahalaga po na madiscovery natin yung purpose at layunin ng Diyos sa ating buhay. Dapat po talaga malaman natin kung ano ba talaga ipinapagawa sa atin ng Diyos. So, hindi naman po overnight yan. No? Alam ko po na marami na tayong karanasan, marami na tayong laro sa buhay, experience. Pero wag tayong hihinto. Ano po? Kasi po, ang malalaman talaga natin yung mission natin sa buhay, siyempre, unang-una, magsisimula yan kapag nagkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Kapag tinanggap natin sa Jesus sa ating puso ng totoo, tunay, talagang, yun po yung tawag doon, relationship. Kaya kapag tinanggap natin sa ating puso, inamin natin na wala tayong magagawa, inamin na tayong nagkamali, may minana tayong kasalanan, so pagiging anak tayo ng Diyos. At doon magsisimula po na madiscovery natin yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Ano po? Marahil ngayon, hindi pa malinaw. Ano ho? Siyempre, may mga kabataan, magulang. Pero mahalaga, nagpupursigi tayo, nagsisikap tayo na hanapin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Ano po? Basta tuloy lang. Ano ho? At sa patuloy nating pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin, pagsamba. No, hindi po ito religious. Ito'y personal yung pagsamba Amen? Itong fellowship. Siyempre, ang Diyos magpapadala din ng mga tamang tao, mga destiny helper, kingdom helper, na magko-confirm na kung ano yung nais ng Diyos sa ating mga buhay. At siyempre, yung pagbabad natin sa presence ni Lord. Kapag babad tayo sa presensya ng Diyos, nagiging malinaw sa atin yung direction ng ating buhay. Amen? Isang araw magiging malinaw po yan. Magkakaroon tayo ngayon ng kapayapaan sa ating puso, yung inner peace. Magkakaroon tayo ng kapanatagan at kakontentuhan. So, napakahalaga po noong malaman natin yung ipinapagawa ng Diyos sa ating buhay. Huwag tayong hihinto at yan ay nagliliwanag. Sa ngayon, marahil nag-aaral po tayo. Sige lang, basta ikaw ay partner mo ang Diyos sa iyong pag-aaral. Siya pa rin yung number one. Marahil ikaw ay nagpapamilya bago kang kasal. Ayan ay pasimula ng pagpapamilya. At marahil bago ka sa trabaho,
bago ka sa negosyo, nag-uumpisa ka lang, kailangan natin ng partner ng Diyos dyan. OFW ka man, nakikinig ka ngayon, hindi natin kaya kapag wala tayong personal na relasyon sa Diyos. So, marahil tayo po'y nakatalaga sa isang tungkulin, pwedeng sa private sector o sa gobyerno. So, habang tayo nandiyan dyan sa ganyang trabaho at gawain, preparation po yan. Yan ay may pinaghahandaan ng Diyos. Marahil sa ministry, nakatalaga tayo sa ministry, mahalin natin po yung ministeryo na ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos. At isang araw, ang Diyos lamang na nakakaalam eh. Sabi po sa Jeremiah 29 verse 11, ako lamang ang nakakaalam ng mga plano sa atin. Mga plano hindi natin kasasama kundi sa ikabubuti. Hanggat tama ang ating puso, hanggat tama ang motibo ng ating puso sa paghanap natin sa Diyos, hindi niya tayo ilalagay sa mali. Makikita natin yung maliwanag, malinaw na nais po ng Diyos sa ating buhay. So, makikita po natin na marami namang istorya sa Bible eh. Pwedeng pangit po yung ating nakaraan. Diba? Pero, sabi ko kanina, ang mahalaga yung kasalukuyan. Yung patutunguhan natin. Amen? Diba si Jabez? Si Jabez, ipinanganak po ng mahirap. Sabi sa Biblia. Pero sabi doon sa 1 Chronica chapter 4 verse 10 ay nanalangin si Jabez. 3 lang hiniling niya sa Diyos. Lord, pagpalain mo ako. Sabi niya, palawakin mo ang aking teritoryo. Sa ibang salin, palawakin mo ang aking lupain. At iligtas mo ako sa kasawian sa buhay. Yung 3 request na yun ni Jabez, granted yun. Sabi doon, isang verse lang yun sa Bible. Yung istorya kasi ni Jabez, napakaigsi. Pero kung makikita nyo doon sa verse 10, sinagot ng Diyos yung kanyang panalangin. Hindi siya nag-stay doon sa kanyang kalagayan. Di ba? Sabi nga, hindi naman kasalanan ng ipanganak tayo na mahirap. Ang kasalanan ay yung hindi na tayo nagsumikap. Amen? Kaya lagi pong may laban sa buhay. At ngayon po, ang pag-uusapan naman po natin ngayong umaga ay ang buhay po ni Apostol Pablo. Na alam naman natin ang istorya ng buhay ni Pablo na may pangit siya nakaraan dahil siya isang mamamatay tao. Amen? Pero makikita natin na dito sa babasahin natin text, ang wakas ng kanyang buhay dahil sa grasya ng Diyos at sa kanyang pananampalataya kay Jesus ay napakaganda at naging inspirasyon natin. Amen? At halos po yung mahigit na kalahati ng New Testament, siya po yung sumulat doon. Kung sa mga alagad ba, kakaiba yung kanyang karanasan na talagang matindi po yung kanyang pinagdaanan sa buhay. Pero nung ma-encounter niya si Jesus, nagkaroon siya ng relasyon, nag-iba na po yung pananaw niya sa buhay. Amen? Ang ating text, sabi po rito sa 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8. Ito po si Pablo ang sumulat nito. Siya po yung ating pag-uusapan ngayon. Sabi niya po rito, 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya at makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng koronang ng korona, hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. So ang konteksto po nito, alam niya na mamamatay na siya. At babalik niya sa langit. Kasi ako'y naniniwala na yung isang tao na may relasyon sa Diyos, alam niya yung magiging ending ng buhay niya. Kasi close siya sa Diyos, close siya sa Holy Spirit. At si Paul, ito po yung tagpo na binanggit din niya na natapos ko na yung pinapagawa mo sa akin. Amen? Pero tayo mga buhay pa, hindi pa ngayon. Sabihin mo siyang katabi, hindi pa ngayon. May mission tayo. Kinuha ko lang itong teksto kasi maliwanag yung kanyang patutuo. Kung paano siya, ginampanan niya yung assignment na ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Dati hindi niya alam yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Nalaman lang niya ito nung ma-encounter niya ang Panginoon Jesus. Kaya nga dati ang pangit na nakaraan niya. Diba? Mamamatay tao siya.
pero nabago. Dahil ang magbabago talaga sa buhay natin ay walang iba kundi ang Panginoon Hesus. Hindi tayo kayang baguhin ng sino man tao, ng ating magulang, ng ating asawa, o sino man pinaka-ma-influensyang tao dito sa mundong ito. Tanging ang makapagbabago sa buhay ng tao ay si Jesus. Ang kailangan laan talaga ng tao, magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Yan. Sabi po rito, paano ba natin matatapos ng maayos ang mga tungkuling ipinapagawa sa atin ng Diyos? Paano ba? Ano ho? Kagaya po ni Pablo, maliwanag po na ang sabi niya ay, ito po binanggit niya doon sa Gawa 20:24. Una, kailangan talaga po na nakapokus tayo sa ating goal. Ano ho? Tingnan niyo po, ito po yung nakita ni Pablo na kanyang trabaho. Nakita po ni Pablo kung ano yung kanyang mission. Nakita ni Pablo kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. Sabi po doon sa Gawa, chapter 20, verse 24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Dati mamamatay tao si Pablo, pero ngayon bumubuhay ng pangarap ng tao. Sinasabi niya sa mga tao na si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus nagpapagaling, nagpapalaya. Ang lumalabas na sa bibig ni Apostol Pablo, salita na po ng pag-asa. Amen? Kasi naramdaman mismo niya yung pagmamahal ng Diyos, yung pagpapatawad, at ang mahalaga, nakita niya yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya alam niyo po, pag nakita natin yung layunin at purpose ng Diyos sa ating buhay, doon tayo magkakaroon ng totoong kapayapaan, kapanatagan, at kakontentuhan. Kasi alam mo yung ginagawa mo na iniuutos yan sa atin ng Diyos. At siyempre, hindi naman madalian yan. Kaya nga may ganitong fellowship, may pag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, ay tayo'y nagsusumikap na maintindihan natin. Kasi talagang hindi natin kayang mabuhay na nag-iisa. Kailangan natin ng mga kingdom helper na magpapaunawa sa atin ng kalooban ng Diyos at doon natin matutuklasan. Kagaya po ni Pablo, si Pablo po may ginamit ding tao. Nung ma-encounter niya ang Panginoong Hesus, na ang purpose niya ay pupunta siya ng Damasco para patayin ang mga Kristiyano, na-encounter niya si Jesus. Di ba? May tumamang liwanag sa kanyang, siya ay nakasakay doon sa hayop na sinasakay niya at siya ay nasubasob. 3 araw siyang hindi siya nakakita, nawalan siya ng paningin, hindi siya kumain. At may inutusan ang Diyos sa kanya na ang pangalan ay Ananias. Ang sabi ng Diyos kay Ananias, puntahan mo ang taong ito sapagkat may maganda akong layunin sa kanyang buhay. Gagamitin ko siya para maparangalan ang aking pangalan. Sabi po ni Ananias, Lord, wag na lang po ako kasi si Ananias po natatakot. Sabi, wag na lang ako, baka mapatay ako noon. Kilala ko ang taong ito ay masamang tao. Pero sabi ng Diyos kay Ananias, puntahan mo, patungan mo siya ng kamay sapagkat may purpose ako sa kanya para siya mapuspos ng banal na espiritu. Nung pinatungan siya ni Ananias ng kamay, napuspos siya ng banal na espiritu, nakakita siya. At pagkatapos noon, nabago na ang buhay ni Pablo. Kaya ang isang tao, pag tumanggap kay Jesus, tatatakan tayo ng banal na espiritu. At yung banal na espiritu, yun po yung tutulong sa atin para maintindihan natin ang banal na kasulatan. Maintindihan natin yung purpose ng Diyos, kagaya po ni Pablo. Amen? So, kaya ko po ito yung naikukwento. Dati po kasi, ay hindi ko rin alam yung purpose ng Diyos sa buhay ko. Amen? At alam naman, marahil narinig nyo na ito dito, pero kailangan ikwento ko po ngayong umaga. Iba ang plano natin. Iba yung plano ng magulang natin. Iba rin yung plano ng Diyos sa atin. Ang gusto rin po ng mga parents ko, kami po, may nung panahong iyon, mga 1980s na yan, kaya kaming pag-aralin ng mga magulang ko. 3 kaming kapatid na nagkukulehiyo sa Maynila.
Pero napakahirap pala. Sa totoo, pag naalala ko, wala po akong focus nun sa pag-aaral. At napakarami ko pong bisyo. Fourth year pa lamang po ako ay nasa Batangas, nasa Cubao kami. Naggagala kami doon. Dahil sa kagustuhan din po talaga ng magulang ko na ang gusto po ng tatay ko, nanay ko sa akin ay maging engineer ako. Amen. Pero nung ako po, nag-aral po ako diyan sa TIP, sa may Gonzalo Puyat, sa Quiapo. Nakatira po ako diyan sa may M. Del Puente, diyan sa may Verdad Street. Diyan po kami namamalengke sa may trabaho. At talagang nung panahon yon, totoo po na kapag wala kang relasyon sa Diyos, may controlling spirit. Yung mga bagay ba na ayaw mo naman, ay nangyayari. Para bang wala kang magawa. Yung awitin na gusto kong bumait, di ko magawa. So, to make the long story short, ako po ay sumama sa mga fraternity. Naging membro ako dyan ng fraternity sa Sampaloc chapter. At siyempre, kasama dyan yung pagdadrugs. Siyempre, dumating sa punto na hindi na po ako napasok. Amen. Dumating sa punto na hindi na ako, para bang nasiyahan ako doon sa mga barkada ko. Kasi parang may spirit behind na nakokontrol sa buhay ko. Na ang gusto ko'y makamundo, kalayawan. Dumating sa punto na nalaman ng parents ko na gano'n ang ginagawa ko. Hindi ko alam kung isinumbong ako nung may-ari ng boarding house o sumulat yung eskwelahan. At nung time na yun ay blanco. Yung nakukonsensya na ako kasi tuloy po yung padala ng allowance. Tanggap naman ako ng tanggap. Amen. Siyempre, barkada ay mababait po yung magulang ko. Tanggap lang ako na tanggap. Dumating sa punto na nakonsensya na ako. Kaya nung mga time na yun, uso pa noon yung mga Hycodin, Hylorin, yung mga syrup. So para sabi ko, kakarga na lang ako ng 320. At ang nasa puso ko, huwag na ako magising. Nilakla ko po. Pero grabe si Lord. Amen. Nagigising ako, hindi ako mamatay. Amen. At namalayan ko na lang yung inay ko nandoon po. Hindi ko alam kung paano nakarating doon. At ang sabi sa akin ay, Tuto, uuwi na tayo sa Batangas. Yung mga malilibag kong damit ay inilalagay niya po sa bag. Sabi niya, aalis tayo dito. So, ganun po kasi yung ina Yung isang ina, siguro yung ina po karugtong ng pusod ng anak. Kayang tiisin ng anak yung ina. Pero yung ina, ganun pala. At, ayun, sumama po ako sa nanay ko. Hanggang sa, hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. Sa sekular. At nung ako po'y nasa amin na, doon na po ako nakakilala kay Lord. May ganito, may nagsishare ng gospel. At nung ako po'y magkaroon na ng relasyon sa Diyos, inilagay ng Diyos sa puso ko na bumawi ako. Nag-abroad po ako, Saudi Arabia. At ang layunin ko, tulungan ko po ang mga magulang ko. Tulungan ko yung mga kapatid ko na makapag-aral. At ako po'y nagtrabaho sa Saudi Arabian Glass Company bilang screen maker. Sa decorating department po ako na-assign. Tagagawa po ako na screen. At yung screen na yon, pagka sinaksak sa makina, ay yun po yung nagdi-design. Customer namin yung mga Coca-Cola, mga Pepsi, basta malaking kumpanya po yan. Alam po yun ni Kuya Rene. Nakarating na si Kuya Rene doon sa trabaho ko. Asawa po ni Ate Marian. Noong time na yon, may relasyon ako sa Diyos. At
nagkaroon po ng opportunity na makapag-aral po ako doon sa Saudi Arabia. Meron po doon school na School of Evangelism. Paano mag-share ng gospel. Grabe si Lord na ho. Doon naging training ground ko po yung Saudi. Kaya pala dinala ko doon ni Lord. Nakakatulong na ako sa family ko, tapos nakapag-aral pa po ako doon. At alam niyo po, doon ko nakita yung totoong pag-aaral. Amen? Yung bang seryoso na ako po yung nagtatrabaho sa kumpanya, yung tatrabahuhin ko ng Biyernes, ginagawa ko na ng Huwebes. Para lamang payagan po ako ng manager ko. Kasi ang holiday po doon kasi Friday. Para payagan ako ng manager ko, nag-i-stack po ako ng trabaho ko. Kailangan may pruweba. Sasabihin ko doon sa manager ko, marami ako stock, kaya hindi ako papasok bukas. Papayag po siya. May helper naman po akong Bangladesh. Papayagan ako niya. Anong purpose ko po doon makapag-aral? Nung ako'y dati, nung wala pa akong relasyon sa Diyos, ako po ay nag-aaral din sa Sikulap. Nagkakating classes ako noon. Wala nga sa puso ko yung pag-aaral. Pero nung na-encounter ko na ang Panginoon sa buhay ko, grabe po, wala po akong absent. Amen? Talagang nandun po yung puso ko na mag-aral. At nung graduation po, alam niyo po, marami akong graduation na nadaluhan, elementary, high school. Hindi po ako umiyak. Pero noong gumraduate po ako doon sa School of Evangelism, grabe, umiiyak po. Nung kinakanta yung kanta na, Lord, I offer my life to you, umaagos po yung luha ko. Kasi nakita ko po yung purpose ng Diyos. At alam niyo po, siyempre, hindi naman tayo mananatili sa Saudi. 12 years po, marami akong napag-aralan doon. Pag-uwi ko rito sa Pilipinas, siyempre si Mrs. po ay regalo po ng Diyos. Alam niyo po, dati takot po ako sa maestra. Lalo na po ako tatawagin sa recitation. Kaya ako lagi sa huli nakaupo. Ayaw ko po kayo matatawag. Grabe si Lord. Maestra pala mapapangasawa ko. Yan po. Public teacher po yan. Nakita ko yung purpose ng Diyos. At syempre, sina Mrs., bata pa mga yan, Christian na yan, buong family. Meron na pong dinadaluhang church dito. Jesus the Lord of Lords, Victorious Church International. Sa panguna po ng ating Pastor Ernie. Ay ako naman po galing Loremi. Shout out po dyan sa Loremi, mga follower natin sila dyan. Lord Rain International Ministry. Malaking church din po yan sa Jeddah. So, yan ang ginamit naman sa akin ng Diyos para matrain ako. At ako po yung nagpaalam ng maayos doon. Binasbasan nila ako. Sabi ko, kailangan kami ni Mrs. ay, kasi may church na siyang dinadaluhan doon, kailangan magkasama kami. Pumayag naman po sila, pinag-pray nila ako, at binasbasan nila ako. Kaya po ako yung naging nandito. Jesus the Lord of Lords, Victorious Church International. At pag-uwi ko po rito, siyempre, kailangan magsasubmit ako sa pamunuan ng Jesus the Lord of Lords, Victorious Church International. Kasi yun po yan na pag-aralan ko sa Saudi, ministerial ethics. Di ba? Pag sinabing ethics, alam mo yung paano ka mag-submit, paano ka kumilos kahit sa kumpanya, ministerial ethics, So, nag-submit ako. Sabi po ng head pastor po namin, Pastor Ernie, kailangan mag-aaral ka sa Bible School. Kaya nung pag-uwi ko rito, pinag-aaral pa ako sa Calvary Bible Institute. Grabe. Kaya ako ituwan-tuwa kasi wala rin po akong absent. Kahit bumagyo noon ng Undoy, naalala ko po nung bumagyo po ng Undoy, ang laki na po ng baha dyan sa Maasim. Nakamotor lang po ako noon. Amen? Nakasingil akong motor, basang-basa po ako noon. Pero nakagraduate po ako sa tulong ni Lord. Kaya nakita ko, pagka talagang nakita mo yung purpose ng Diyos, gagabayan ka niya. Dumating po ako dito, hindi po ako marunong magmotor, hindi po ako marunong mag-drive ng 4 wheels. Bisikleta lang po ni Kuya Renzo, ni Kuya Renmark, dinadala ko doon. Pero ang Diyos na rin nagturo. Tapos, hindi hinayaan din ng Diyos na magsinggilaan ko.
Binigyan niya ako ng 4 wheels para makapag-ministry kung saan-saan. Amen? So, totoo po na ang Diyos ay mabuti. At ang focus ko po ngayon, maliwanag po yung trabaho ko. At yan ay nakasulat pa sa Bible ko. Pinabasa ko kay Ma'am. Alagaan ang Pangclara Outreach, suportahan ang kabuuan ng GLBCI, at gamitin ng Diyos para sa lahat ng tao, sa lahat ng Pilipino, maging sa ibang lahi. Kaya yung prayer natin dito, makabawas man laan tayo ng problema ng 8 billion tao sa buong mundo. Para maipakilala natin si Jesus. At gamitin din para ipag-pray may sakit gumaling. Yung mga nabibihag ng kaaway, lumaya sila. Amen? At mag-raise up ng mga intercessor. Magtayo ng mga grupo ng mga intercessor. Kasi yan po ako binago ng Diyos sa panalangin eh. Kaya yan po yung porte ko. Yung bang mga mananampalataya, gawing mandirigma. Hindi lang ang basta mananampalataya, gawing warrior. Amen? Kasi po, ang buhay Kristiyano pakikibaka. Ito po'y labanan. At yan po'y nakita ko, gaunti na po akong pinatay ni Satanas. Amen? Kasi si Satanas, talagang ang goal niya, John 10:10, siya'y pumarito sa lupa para pumatay, magnakaw, mawasak. Gusto niya wasakin ang pamilya, wasakin ang buhay ng tao. Yan po ang purpose niya. Wala naman tayong kaalam-alam. Di ba parang si Job, wala namang kaalam-alam na ang nagwawasak sa pamilya niya, ang nagwawasak sa kabuhayan niya, pati sa physical niya si Satanas. Walang kaalam-alam si Job. Ang bastang alam lang ni Job, siya'y mabuting tao. Pero ganun pa man, hindi rin siya pinabayaan ng Diyos. Kasi ang hindi nakuha ni Satanas kay Job, yung relationship niya sa Diyos. Kaya nga lahat ng nawala sa kanya, ibinalik doble pa. Amen? Kung nawalan siya ng 3,000 hayop, ginawang 6,000. Kung nawalan siya ng kamelyo, doble. Amen? Puro doble. At yung 10 anak niyang namatay, na pinatay ni Satan, binalik ng Diyos. Kaya lang hindi doble po yung kanyang mga anak na 10, kasi yung 10 nasa langit na. Amen? Pero ang sabi lang doon, magaganda at gwapo. Amen? At nabuhay pa na matagal si Job. Kaya ang buhay Kristiyano may labanan. Kaya dapat po tayo ay talagang marunong tayo ng spiritual warfare. Alam niyo po, doon pa sa unang tao, ang target na ni Satanas ay pamilya. Tingnan niyo po, yung anak ni Adat ni Eva, si Cain at si Abel, pinatay ni Cain si Abel dahil lang sa inggit. Kaya totoo si Satan na nagwawasak ng buhay. Ngayon, hindi naman natin siya pwedeng labanan ng physical. Amen? Ang sabi ni Pablo, bagaman ako'y nabubuhay sa mundong ito, hindi ako nakikipaglaban sa pamamaraan ng mundong ito. Bagkus ang kapangyarihan ko ay may kapangyarihan ng Diyos. Ang sandata ko ay may kapangyarihan ng Diyos na nagpapaguho ng mga puta. Ito yung prayer, word of God, worship, minsan fasting, di ba? So, yun yung ginagamit ni Pablo. Bagaman siya ay nandito sa mundong ito. Kasi sabi sa Ephesians 6:12, ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga hukbong kasamaan sa himpapawid. Hindi naman natin alam yan. Di ba? Wala tayong kaalam-alam. May kumukulam na pala sa iyo, hindi mo naman alam. Amen? So, paano mo tatalunin yan? Kailangan lang natin ng intimacy sa Diyos. Amen? Sabi ni Santiago sa Santiago 4:7, pasahop ka sa Diyos, salasan mo ang diablo. Lord, ako po ay nagpapalinis sa inyo, wala po akong magagawa. Balutin mo ako ng dugo ni Jesus at ng ang aking buong pamilya. I cancel any demonic spirit, any evil spirit, ngayong umaga, I cancel in the name of Jesus sa aking pamilya. Even spirit ng accident sa kuna, I cancel in Jesus' name. Even mga sickness and diseases. Amen? So, kasi may authority tayo. Sabi mo siyang katabi, may authority tayo. Kasi may relasyon tayo sa Diyos eh. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, we are blessed. And we speak life sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kasi po tayo, ang plano ng Diyos sa atin ay buhay na ganap at kasyasya. Sa John 10:10,
Si Satan, pumatay, magnakaw, mawasak. Verse 10a yun, 10b, pumarito sa Jesus para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasyasya. Mangyayari lamang yon kapag na-encounter natin sa Jesus. Amen? At si Pablo, nakapokus lang sa kanya, sa goal niya. At yan po yung goal natin. Iba-iba po yung patotoo natin sa buhay. Marahil may sakit ka, pinagaling ka ni Lord. Kukwento mo yan. Ang dami mo ng pagsubok. Amen? Kasi yung mga karanasan natin yan, gagamitin natin yan eh. Tulad ni Pablo, tulad ko po, tayong lahat. Kung ikaw ay nakaranas ng kabiguan, nalampasan mo yon sa tulong ng Diyos, yung mga taong bigo, ikaw ang gagamitin. Amen? Madali ka lang mag-share kasi makaka-relay ka sa kanila. Maaabot mo sila. Hello? Maintindihan mo sila. Magkakaroon sila ng pag-asa. Pag ikaw ay nagpatotoo sa kanila. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan po yung mission natin. Sa inyo po, kaya nga si Paul ay, we cannot please everybody. Si Paul nagbago na. Pero, di ba naranasan ni Paul na inusig? Hindi niya na-please lahat ng tao. Hindi lahat ng tao naniwala sa kanya. At siya, di ba, kaya siya nabilanggo dahil sa pangangaral niya ng salita ng Diyos. So, ganun sa atin. Kaya minsan, di ba, pagka tayo Kristiyano na, yung mga dating hindi nakakalampas sa atin ng salita, inuusig tayo. Bakit? Iba ka na nga eh. Hindi ka na taga-mundo. Si Jesus, kahit ang Panginoon Jesus, nung siya nasa lupa, wala namang ginawang masama ang Panginoon Jesus. Tumulong siya, nagpagaling. Nasabi ng mga tao, ipako sa krus yan, ipako sa krus yan. Hampasin ng latigo yan. So, ganun po talaga ang buhay Kristiyano. Kaya nga sabi po ni Paul, sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 12, verse 10, walang halaga sa akin kung ako may kutyain, usigin. Amen? Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ibig sabihin, dahil lang sa grasya ng Diyos, lumalakas siya. At sabi niya po dito sa Philippians 3:14, sabi po ni Paul, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. So, ang keyword dito, nagpapatuloy tungo sa hangganan. So, kasi ang buhay nga po natin ay parang atleta. Amen? Yung bang mananakbo. So, di ba, meron 3 parts of race. Yung una, yung entry point. Siyempre, pag sa entry point, ay masigla ka pa dyan, malakas ka pa. Kung kayo po may mga anak at po nag-aaral, masaya pa yan sa umpisa ng pasukan. Di ba ngayon po ay umpisa na po ng pasukan, masaya pa yan. Pero darating sa punto na kalagitnaan ng taon. Di ba ngayon, excited yan, yung bag niya ay lagi niya suot, gabi pa. Di ba? May energy pa siya. Pero pagka kalagitnaan na po, minsan tinatamad na yung mga estudyante. Ang tawag doon, crucial point. Pero kailangan magtapos sila ng maayos. Kaya nga ang title natin ay pagtatapos ng maayos. Mamaya po, merong i-appreciate yung mga nagsigraduate dito. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon, yung mananakbo, ang sabi po ni Pablo, tayo po ay nasa karera ng buhay. Yung isang, di ba, yung isang mananakbo, talagang bago makarating sa finish line yan, tagaktak na po yan ng pawis, minsan nadara pa yan, minsan sugatan yan, pero nakapokus siya sa finish line. At meron siyang linyang tinatakbuhan. Kaya mapakahalaga talaga na madiscover natin yung mission natin sa buhay. Kasi doon tayo tatakbo eh. Amen? At kailangan makarating tayo sa finish line. Amen? Mahalaga ay yung pagtatapos. Kasi hindi po tayo tinawag ng Diyos sa pasimula lang. Tinawag tayo ng Diyos para tapusin ng maayos ang buhay natin dito sa mundong ito. Ano po? Kasi tutulungan naman po tayo ng Diyos eh. Ang pangako po ng Diyos sa Philippians 1:6,
Sabi po sa Philippians 1:6, natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. So, may sinimula na tayo. Ano ho? Kailangan po na ilaban po natin yan. Amen? Hello, palakpakan po natin ang Panginoon. Lahat tayo, pwedeng sa pagpapamilya yan, pwede sa buhay mag-asawa, pwede sa pag-aaral, pagninegosyo. Kaya ako po'y nabe-bless doon sa mga nakakaranas ng 50 years golden anniversary. Kasi inilaban nila yung kanilang buhay. Pero may mga naganap man sa buhay natin, ang mahalaga ngayon sa kasalukuyan. Amen? At sa patutunguhan. Kasi iba-iba po kasi yung kwento ng buhay natin. Ang mahalaga, nakakilala tayo kay Lord. Pero alam niyo po, kami po ni Mrs. ay 20 years na. At ang nakita ko talagang sekreto ay hindi kami perfect na mag-asawa. Nagkakamali din kami. Pero yung prayer. Kasi pagka tayo nananalangin, pinagdidikit tayo ng Diyos. Araw-araw po kami magkahawak na kamay niyo, nagpe-pray. Kahit sa mga anak niyo, napakagandang pamana po niyan. Kasi yung panalangin ay nagbubuo yan. Kaya sabi nga, kapag tayo nananalangin, may nabubuo. Kapag tayo nananalangin, may naitatayo. Amen? Kasi laban natin yan sa buhay Mga anak nyo, paglaban nyo po yan. Amen? Hello? So, number 1, focus sa goal. Lahat po tayo ay magtatagumpay. Amen? Glory to God. Palakpak po sa Panginoon. Amen. Number 2, una po, focus sa goal. Number 2, disiplina. Yan. Actually, na-mention ko na po ito nung Sunday Pero sabi po ni Pablo, dito sa 1 Corinthians 9:26-27, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Kitang-kita po natin, si Paul, nakapokus sa finish line. Alam niya yung kanyang tinatakbo, alam niya yung trabaho niya. Alam niya yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. Pero hindi siya kampante doon. Ang sabi niya doon sa verse 27, subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Amen? Hello? Nakita ko po dyan, kailangan muna talaga mapagtagumpayan po natin ang ating sarili. Kasi kapag napagtagumpayan natin o nadisiplina natin mismo ang ating sarili, marami tayong matutulungang tao para mabago ang kanilang buhay sa tulong ng Diyos. Siyempre, tayo muna. Sabi mo sa katabi, tayo muna. Hindi ko po kayang humarap sa mga kalalakihan dito. Hindi ko po kayang humarap sa mga katatayan dito. Kung ako mismo nagtuturo, ay hindi lumalakad sa kabanalan. Kung ako mismo, halimbawa, ako po ay nangangaral sa inyo, hindi ko kayang humarap sa mga kalalakihan dito. Kung ako mismo nagtuturo ng bababae. Di ba? Hello? Hindi ko rin po kayang humarap sa mga kabataan dito. Kabataang babae, lalaki. Hindi ko kayang humarap sa kanila. Hindi ko kayang itama ang kanilang buhay kung ako na may punong-puno po ng bisyo at makamundong gawain. Hello? Kaya po, disiplina. Alam niyo po, si Samson sa Biblia, nagkulang lang naman siya sa disiplina Dati, ang ganda ng simula ng buhay niya. Kaso mo, siyempre, ang tao kasi napapagod Sabi mo siyang katabi, napapagod ang tao Naghahanap talaga yan ng earthly desire para yung mapunan yung uhaw ng pangangailangan ng kanyang katawan.
Siyempre, sa mundong ito, ay talagang pipili tayo. Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para malaman natin ang tama at mabuti. Kasi sa mundo, kung ano yung marami, majority yon. Amen? Kung ano yung ginagawa ng marami, doon sila. Pero ang kakaiba sa Kristiyano, ay ang ginagawa natin ay yung kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos dahil yun ang kalooban ng Diyos. Ang tawag doon, disiplina. Mahirap, di ba? Hello? Kailangan po natin na, lagi kong sinasabi rito, marunong tayong mag-no sa mali. Amen? Yes naman sa kalooban ng Diyos. Pag nagawa natin yan, grabe. Talagang mandirigma ka. Amen? Talagang ikaw ay Kristiyano na matatag, matibay. At si Samson, ganun lang nangyari. Na dati anointed siya. Dati po siya ay ang banal na espiritu, close na close sa kanya. Nakakapatay siya ng 1,000 Pilisteo. Pero dahil lang sa nagkulang siya sa disiplina, nahulog lang siya sa isang babae. Ay anong nangyari sa kanya? Una, ay nabilanggo siya. Amen. Kaya nabihag siya ng kaaway. Kaya kapag lumayo tayo sa kalooban ng Diyos, na wala yung anointing, bibihagin talaga tayo ng kaaway. Kasi nag-lose yung ating consecrated life, yun ang ibubutas ni Satan. Kasi si Satan naman talunan eh. Ang hinahanap lang niya sa Kristiyano, yung butasan tayo eh. Gusto niya magkasala tayo kasi doon siya papasok. Pero pagka tayo po ay consecrated, yung ating buhay, wala siya magagawa. Amen? Hello? Kasi po may authority tayo. Ninakaw po ni Satanas yung authority sa tao nung magkasala si Adat si Eva. Dati po ang tao may authority. Ang sabi po ng Diyos kay Adat kay Eva, ikaw ang mamamahala dito sa mundong ito. Ikaw magbibigay ng pangalan ng mga hayop. Ngunit si Satanas ay tuso. Dinisib niya si Adan at si Eva. Kaya yung authority na ibinigay ng Diyos sa tao, nakuha ni Satanas. Amen? Pero mahal tayo ng Diyos kasi kita niya, matatalo tayo eh. Malulungkot tayo, mapapahamak tayo. Ang ginawa ng Diyos, isinugo niya ang kanyang anak na sa Jesus. Kailangang magsakripisyo siya, magdusa siya, mamatay siya doon sa krus ng Kalbaryo at siya'y muling mabuhay para tubusin yung kasalanan ngayon na minana natin sa ating mga ninuno. Para yung authority na ninakaw ni Satanas, maibalik. Amen? Yan po yung ibig kong sabihin. Kaya nga po, nasa mundo pa tayong ito. Pwedeng anointed ka kahapon, pwedeng anointed ka na ng 1 linggo, pwedeng malinis ka kahapon, ikaw grabe. Pero yung ngayon, bukas, kaya kinakailangan nagbabantay tayo. Amen? Kagaya ni Samson, anointed siya. Kasi pumapatay siya ng 1,000 Palesteo. Pero, grabe, nasingitan siya. Amen? Dahil lang sa isang babae ay nabilanggo siya, nabihag siya. Dahil lang kay Delilah. Amen? Pangalawa, nabulag pa siya. Kasi malakas siya kaya lang, dinukit yung mata niya. Amen? Nagkaroon ng doorways At hindi lang yun, namatay pa siya. Napaaga yung kanyang kamatayan. Hello? Gusto po ng Diyos mahabang buhay. Kailangan lang po ay, ito po may kasamang disiplina Kasi, alam niyo po, kakambal ng magandang pagtatapos ang disiplina. Ulitin ko, kakambal ng magandang pagtatapos ang disiplina. Kung gusto po nating talaga ma-enjoy pa natin ang paglilingkod, pagsiserve, kasama po yan, discipline. Sabi nga po dito sa Kawikaan 16 verse 32, higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Hello? Kasama po yun. No? Ako po, mahal ko po yung mga nakikinig sa ibang bansa dito. Kaya lang, hindi natin kino-compromise yung katotohanan. Amen? Dahil yan po yung magliligtas sa tao.
Sabi po sa John 8:32, makikilala ng tao ang katotohanan, yung magpapalaya. Amen? Maganda na po yung may nagko-correct po sa atin. Amen? Kaya marami po napapahamak na tao ay wala nagko-correct po sa kanila. Wala silang pinapakinggan. Wala pong accountable na tao sa kanila. Wala pong nagpapaalala sa kanila. Pero pasalamat tayo sa Diyos kapag kami nagpapaalala po sa atin. Kasi mapapabuti tayo. Yung magandang bagay na pinasimulan sa atin ng Diyos, matatapos yan na makapakaganda. Laban lang. Sabi mo sa katabi, laban lang. Amen? Paano ba natin madidisiplina yung ating sarili? Napaka-basic. Mag-aral tayo lagi ng salita ng Diyos. Manalangin. Sumamba. Magpatotoo tayo yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. Nakalagay po yan dyan. Kailangan po natin ng kapuspusan po ng banal na Espiritu. Kasi kung wala po ang Holy Spirit, hindi po lakas natin. Mapapagod tayo. Baka pagkalakas natin, mapapagod po tayo. Amen? Kahit anong gawin natin, mapapagod tayo. Para bang gulo-gulo na ng isip natin, pagod na tayo. Pero kapag nandyan po yung Holy Spirit, nag-pray ka, para may kapayapaan ka pa rin. Kahit napapagod man yung physical mo, kapag nakatulog ka, maya-maya malakas ka na uli. Nakatulog ka ng 2 oras. Kasi tama yung puso mo at malinis po yung ating hangarin. Kaya may kapayapaan po tayo. Kaya mahalaga po talaga merong family, spiritual family. Mahalaga po may nagpe-pray po sa atin. Amen? Dito po, kada umaga may nagpe-pray para sa atin lahat, sa family po natin. Pagka sa isang pamilya, sa isang tao wala nagpe-pray, yung prayer po natin ay protection. Yan po ay yung idinideklara natin araw-araw. Yan ay litrato ng magandang kinabukasan ng ating angkan. Kaya nasa ibang bansa man ang pamilya natin, nasa ibang probinsya, kayang abutin niya ng prayer. At sabi nga sa Santiago 5:16-17, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Kaya kapag disiplinado tayo, makonsecrate yung ating buhay, alam natin pag nag-pray tayo, diringgin tayo ng Diyos. Alam natin kasi close ka sa Diyos eh. Iniingatan natin yung ating sarili. Ingat na tayo. Binabantayan natin ang ating puso. Amen? So, yun po yung kalooban po ng Diyos sa ating buhay. Panghuli, ano po yung una? Focus sa goal. 2, disiplina. Panghuli, sa Diyos palagi natin ibigay ang parangal. Ano po? Ano man meron tayo sa mundong ito, yan po yung grasya at biyaya ng Diyos. Yung hininga at lakas, yan po yung grasya po ng Diyos. Ba, yung umabot ka ng 86, si Tatang Simo, ilang taon na po kayo, Tatang Simo? 80 plus na siya, no? 85. Kasi tanda siya ni Tatang eh. Blessing po yun. Amen? Yung dinalaw nga po namin doon sa Gabaldon 101 years. Nanay po ni Pastor Tony, 102 siya sa November. Nakakuha siya ng 200,000. Nakakuha siya ng 100,000 sa LGO at 100,000 sa DSWD. So, kaya. Sabihin niyo po sa inyong katabi, kaya. Amen? Amen. Kasama ko po si Ma'am. Ilan po kami din, sinatilan eh. Kaya po, sa Diyos palagi ang papuri, parangal. Pangatlo. Sabi po ni Paul, sabi po ni Pablo, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. May negosyo ka, kailangan partner mo ang Diyos. Nag-aaral ka, kailangan partner mo ang Diyos. Nagpapamilya ka, partner mo ang Diyos. Nagmi-ministry ka, laging kasama mo ang Diyos. Kasi kapag gumawa tayo na hindi natin kasama ang Diyos, maniwala po kayo na hindi po tayo magtatagumpay. Marahil, i-allow, pero pagod ka. Pero kapag kasama mo ang Diyos, may pagsubok, may trials.
pero babawi ka, babangon ka. Kasi marahil tinesting ka lang ng Diyos, naging tapat ka, at pamamahalain ka sa malaki. Kasi piniprepare tayo ng Diyos. Pag nakapasa ka sa testing na yon, ang kasunod noon ay malaking malakihan na. Sabihin mo sa katabi, malakihan na. Malaking ministeryo na. Amen? Alam niyo po sa Bible, si Paul talagang tapat siya. Dati, pangit ang nakaraan niya. Bumawi siya, bumangon siya. Ang ganda ng kanyang ending ng buhay. May mga, sa Bible po, may mga nagsimula naman ng tama, ay hindi naman naging maganda yung pagtatapos. Di ba? Kagaya po ni Samson, kagaya ni Haring Saul. Alam niyo po si King Saul, pag binasa niyo po yung 1 Samuel, chapter 15, verse 17 to 19, siya po ay pinahira ng Diyos. Pinili po siya ng Diyos. Siya po ay ginawang hari. So ang problema ay yung ending ng buhay niya, hindi po niya nabantayan ng kanyang puso. Kaya inalis po siya sa pagiging hari at nandoon po na hindi naging maganda po ang kanyang ending ng buhay. Siya po ay maaga ding namatay. Amen? At nung siya po ay, ang isa pong ugali pa ni Saul, noong siya po inalis na ng Diyos sa pagiging hari, ang sabi po doon sa 1 Samuel 15 verse 30, nag-iintay pa siya ng palakpak ng tao. Amen? Sabi niya kay Samuel, kung maaari naman, parangalan niyo ako sa harap ng mga pinuno ng Israel. Alam niyo po ang buhay, hindi naman po, huwag natin intayin yung palakpak ng tao. Ang intayin natin ay approval ng Diyos. Kasi hindi po tayo kayang iligtas ng tao. Yun si Saul eh. Medyo po, hindi niya nabantayan ang kanyang puso. Kung tayo ay bine-bless, salamat sa Lord. Kasi grasya ng Diyos. Ang mahalaga, approval ng Diyos. Ang mahalaga, malaman natin yung ipinapagawa ng Diyos sa atin. Doon tayo magiging payapa eh. Amen? Palakpak po sa Panginoon. Amen. Sabi nga po sa Kawikaan 4 verse 23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay na tinataglay. Hello? So, kahit naman po sa literal, kapag ang puso nyo ay hindi natin iningatan, halimbawa may sakit na tayo sa puso, inom pa rin tayo ng inom ng alak. Yung bawal, halimbawa bawal yung mga lechon, mga pagkain, kulang sa disiplina, kain pa rin tayo. Baka ma-heart attack po tayo niyan. Amen? Di ba sa literal, kung may instruction na sa atin ng doktor na huwag gawin nyo, huwag natin gawin. Kasi ang doktor, ginagamit din ng Diyos para mag-warning. Sa literal po yon. Ay ganun din po sa spiritual. Kapag sa spiritual, hindi po natin nabantayan ang puso, kagaya ni Saul. So nandoon po na ang nasa isip lang niya pamundo. Si Saul, ang nasa isip niya ay panlupa lang. Kasi nag-iintay lang siya ng parangal ng tao. Pero si David, na pinahira ng Diyos, yung pumalit sa kanya. Di ba, grabe, 15 taon na pinapagat ni Haring Saul si David, gusto niyang patayin, itumba. Kasi nainggit na po si Saul. Kasi di ba napatay ni David si Goliath, ay nakuha na ni David yung para bang ang tao natuwa sa kanya. Bagamat hindi nagmamalaki si David, ayun yung nangyari talagang totoo eh. Ngayon si Saul naman, pinapatay siya, 15 taon. Hindi naman mapatay. Kasi nga, pinahira ng Diyos si David. Pero hindi pinatulan ni David. Pwede niyang patayin si Saul. Kasi may authority na siya eh. Hindi niya pinatay. Bagkus, ginantihan pa rin niya na mabuti. Kasi kung pinatay po ni David si Saul, makapaglalagay din ang Israel ng hari na kagaya din ni Saul. Parehas lang sila. Wala yung pinagkaiba. Parehas lang sila na mamamatay tao. Amen? Parehas lang silang marahas. Kaya ang Kristiyano, kung may nagpe-persecute po sa atin, meron pong nagsasalita laban sa atin na masama. May mga taong gusto'y bumagsak tayo. Ipag-pray mo lang. Amen? Huwag kang gaganti. Kasi ang sabi sa Biblia, Roma 12:19, huwag kang gaganti, ipaubaya mo sa Diyos ang paghihiganti.
Sabi sa Roma 12:20-21, daigin mo ng mabuti ang gawang masama. Kaya yun po yung Kristiyano. Sabi mo sa katabi, yun yung Kristiyano. Kaya po, para matapos tayo po ng maayos. Sayang naman kung mabubuhay tayo sa mundong ito na hindi tayo nagkaroon ng impact. Di ba? May mga anak po tayo, may mga pamilya tayo. Di ba? Kahit patay ka na, nagsasalita ka pa. At yan po yung pangarap natin dito. Kami po ni Mrs. wala naman kaming anak. Pero yung mga kabataan dito, tinuturoan natin ng buhay na mahalin ang Diyos, sumunod sa Kanyang salita. At kayo po mga magulang ay ang pinakamagandang pamana niyo sa inyong mga anak. Naturuan niyo mga anak niyo na magmahal sa Diyos at sumunod sa Kanyang kalooban. Kasi pagka ang mga anak niyo po nasa ilalim ng kalooban ng Diyos, wala kayong problema. Kasi alam po ninyo na protektado sila ng Diyos. Kasi na-discover nila, nalaman nila ang kalooban ng Diyos. Yun po yung pagtatapos ng maayos. Amen? Kaya ilaban natin, pamilya natin. No? At walang nasasayang na karanasan. Bumawi tayo, bumangon tayo. Pangit man yung ating pinagdaanan, ang mahalaga yung kasalukuyan. Ang mahalaga yung hinaharap. Ang mahalaga yung ending ng ating buhay. Mateo 5:8, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ano po? At ito po yung huli kong babanggitin. Para lalo pong tumibay po ang relasyon natin sa Diyos. Tandaan niyo po ito. Ang pakikipagkaibigan sa mundong ito ay panandalian lamang. Ang pag-aasawa, habang buhay ka lang. Pero ang pakikipagrelasyon sa Diyos, pangwalang hanggan. Wala pong forever sa mundong ito. Ang totoong forever ay yung relasyon natin sa Diyos. Okay po, balance tayo. Okay po, maganda ang kabuhayan natin sa mundong ito para yung mga anak natin ay maganda rin po yung buhay, pamilya natin. At sila po ay iiwanan nyo na maayos, wala silang utang, hindi sila mamamroblema, okay yon. Pero siguraduhin natin na may malalim silang relasyon sa Diyos. Kasi po, yung relasyon natin sa Diyos, yun po yung ipagsusulit natin. Alam niyo po ba ang katumbas ng relasyon natin sa Diyos? Kayamanan ng buong mundong ito. Ang sabi po sa Marcos 8:36, makamtan man ng tao ang kayamanan sa mundong ito, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa, walang kabuluhan. Pero kahit simple at payak lang ang buhay natin, meron tayong malalim na relasyon sa Diyos. Ginagawa natin yung purpose ng Diyos, yung assignment, yung mission natin dito. Yun po yung totoong tagumpay. May kapayapaan tayo. Amen? Wala tayong sinasagasaan tao. Malinis ang puso natin sa harapan ng Diyos. Marami kang kaluluwa ang matatas. Marami kang kaluluwa ang matutulungan para bumangon, bumawi. Ang mahalaga magtapos tayo ng maayos dito po sa mundong ito. Colossus 3:17, ano man ang inyong sabihin, gawin yung lahat sa pangalan ng Panginoon Hesus. At sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos, Ama. Tayo po'y manalangin. Ang napag-aralan po natin ngayong pong umaga, paano ba natin matatapos ng maayos ang mga tungkuling ipinapagawa sa atin ng Diyos? Number 1, focus sa goal. Number 2, disiplina. Number 3, Diyos palagi ibigay ang parangal. Salamat po o Diyos sa umaga pong ito. Nakikita niyo po yung ama, ina, dalaga, binata na naririto. Maging po yung mga nasa live stream na nakikinig. At sa lahat po ng nakakonect sa website na ito, mahal mo po ang mga tao. Ang sabi niyo po sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, gusto mong maligtas ang lahat ng tao. Hindi na mahalaga kung ano yung nakaraan natin. Kung pangit man yung pinagdaanan natin, ang mahalaga yung ngayon, yung kasalukuyan, yung hinaharap, makapagtapos tayo ng maayos. Sa buhay, sa mundong ito, kagaya ni Apostol Pablo. Dahil
ang totoong forever ay ang ating relationship sa Lord. Tayo po'y tumayo. Yes, awitan po natin ang Diyos. Yes, sambahin natin ang Panginoon. Kaya mong lumampas sa storm, kaya mong lumampas sa bagyo. Katulad tayo ng isang mananakbo. Hindi ka susuko kasi makakarating ka sa finish line. Makakarating ka sa patutunguhan mo. Yung mga naranasan mo, pagsubok lang yan. Kayo pong nakikinig sa live stream, yung naranasan mo na pagsubok, ilaban mo yan. Huwag mong tatakbuhan yan, ilaban mo. Dahil pine-prepare ka ng Diyos, yan din idaan para makita mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Now, under your wing. Kausapin natin ang Diyos. Habang inaawit natin ito, pinapalakas ka ng Diyos. Narito ka man o nasa ibang bansa, babangon ka, lalakas ka, sisigla ka. Ocean cries and thunders roar. Suko mo ang buhay mo sa Diyos. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Sambahin natin ang Diyos, taas po natin ating kamay. As my soul. Mahal ka ng Diyos. Niyayakap ka ng Diyos. Naunawaan ng Diyos yung damdamin ng isang ina. Naunawaan ng Diyos yung damdamin ng isang ama. Naunawaan ng Diyos ang damdamin ng isang dalaga, isang binata, ibang lahi, ng OFW. Ano man ang pinagdadaanan mo, may purpose ang Diyos yan. When the oceans rise at thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Yeah. When the oceans rise and thunders roar, malalampasan mo lahat ang pinagdadaanan mong yan. Above the storm, Father, you are King over the flood, and I will be still. Mananatili tayo sa kanyang presensya. Suliranin man ay doon. Kayang-kaya mong lampasan yung mga pagsubok mong yan. Ang O Diyos ang sasambahin, Panginoon ko sa iyo lamang mananatili kailanman. Suliranin, kayang-kaya mo yan lampasan. Ikaw lamang, O Diyos, ang
Malalampasan mo ang iyong mga pinagdadaanan sa pagkakataong ito. Nakikita ng Diyos ang puso mo. Nakikita ng Diyos yung pagmamahal mo sa pamilya mo, sa anak mo, sa iyong asawa. Nakikita ng Diyos yung kaibuturan ng puso mo na gusto mong bumawi, gusto mong bumangon. May maganda pang plano ang buhay, sa buhay natin ang Diyos. Yang mga pinagdadaanan mo ngayon, inihahanta ka lamang ng Diyos. May nakalaan, may pagdadalan sa iyong lugar. Yung lugar na yon. Lahat ng naranasan mo, lahat ng na-experience mo, gagamitin sa iyong pupuntahan. Gagamitin yan sa iyong patutunguhan. Mahalaga ngayon, komunika muna sa Panginoon Yesus. Ako'y mananalangin ng simpleng manalangin. Marahil narito ka sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Marahil pagod na pagod ka na. Gusto mong marinig ang tinig ng Diyos. Gusto mong malaman ang nais ng Diyos sa iyo. Gusto mong malaman ang purpose niya sa buhay mo. Kaya ka ipinanganak. Bakit ka nabubuhay sa mundong ito? Magsisimula muna ito. Kung tatanggapin mo sa Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon, ako'y mananalangin, huwag mong intindihin ang iyong katabi. Nasa ibang bansa ka man, nasa tahanan ka man, narito ka man. Sabihin mo lang, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Nanaog ka rito sa lupa para tubusin ako sa lahat ng aking kasalanan. Inaamin ko po, nagkamali ako. Salamat po sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po mananalangin, Lord, sa lahat po ng tumanggap ngayong umaga. Nakikita niyo po ang kanilang puso. Nakikita niyo po ang paghahanap nila sa inyo. Nag-alay sila ng buhay sa inyo. Salamat ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. At dalahin ko po, akayin niyo po sila patuloy sa landas ng inyong katuwiran. Ang mga salita mo ay patuloy nilang kauhawan at lagi silang magtitiwala sa inyo. Gagamit po kayo ng mga tao, kapatid, na magpapalakas ng kanilang loob, pagtatag ng kanilang pananampalataya. At dadalhin niyo po sila sa lugar na kung saan meron silang masisimbahan, madadaluhan, na ipinapangaral ay sa Jesus na tagapagligtas. Salamat po, Diyos. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. At dalahin ko po na anuman yung personal nilang request, Lord, kinakatagpo niyo ito ngayong umaga. Marahil sila po'y nag-a-apply dito sa trabaho sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Lord, dalahin ko po na magpadala po kayo. Salamat sa mga kingdom helper, destiny helper. Mga taong ipinadala nyo para maghatid sa kanila sa tagumpay. At sa lahat ng mga pag-aayos nila ng papeles, kayo po mag-aayos nito. Lord, kung ito man po'y pag-aaral ng kanilang mga anak, kayo po magpuprovide ng kanilang pangangailangan. Lalo na po mga pantuition dito sa Pilipinas at diyan po sa ibang bansa. Thank you po. I apply the blood of Jesus sa buhay ng bawat isa, sa pamilya po namin. Yung mga mahal namin sa buhay na hindi namin kayang abutin ng kamay. Marahil nasa ibang bansa sila, ibang probinsya, mahal po namin sila. Marahil matagal na po kaming hindi namin sila nakikita, pero idinadalangin namin na ingatan niyo po sila. I apply the blood of Jesus sa kanilang buhay. Kapag kami nananalangin, may inaayos po kayo. Kapag kami po'y nananalangin, may binubuo kayo. Lord, kung may mga relasyon man na apektuhan dahil sa amin nakaraang buhay, salamat, aayusin niyo ito muli. I-restore niyo po ito. I speak life sa buhay po ng bawat isa. I speak restoration. I speak blessing. Salamat po na matatapos ng maayos ang buhay po namin dito sa lupa. Lord, dalangin ko po, ano man ang kanilang mga kabuhayan, negosyo man ito, o Diyos, ito man po'y mga saka. Ito may trabaho sa ibang bansa, sa private government sector. I speak promotion sa kanilang buhay. Paganda ng paganda, paayos ng paayos ang kanilang mga trabaho. I-bless niyo sila. Yung mga anak nilang pinag-aaral, o Diyos, kaya't lahat sila na entablado. Ang mga kabataan ito ipagpapalain niyo. Wala po kami pwedeng maipamana sa aming mga anak at apo.
kundi ang maturuan namin silang magmahal sa inyo, sumunod sa inyong salita, at sila'y magtapos ng pag-aaral. Gaganda po ang kanilang buhay. Higit sa lahat, malalaman po nila ang kalooban nyo sa kanilang buhay. At ang mga kabataan ito, Lord, yung itinatanim po ng mga magulang, yung kanilang sakripisyo, yung kanilang pagpupuyat, yung kanilang pangagagantihan nyo po ito. Isang araw, yung mga anak din nilang ito na kanilang pinagporsigihan, kanilang ipinaglaban, sila din ang gagamitin nyo para maging daluyan ng biyaya at pagpapala sa pamilya po ng bawat isa. Lord, salamat po. I apply the blood of Jesus sa angkan at pamilya ng bawat isa, sa lahat na nakakonect sa website na ito. Walang aksidente, walang sakuna. Sa single, sa mga tricycle, four-wheel, sa aeroplano, barko, saan man sila pumupunta araw-araw. Lord, I cancel any spirit ng accident, sakuna sa buhay po ng bawat isa in Jesus' name. Lord, ligtas sila palagi. Lord, salamat po na even mga sickness and diseases, dinadalahin ko po na ang bawat isa ay ingatan sa anumang mga uri ng karamdaman. Lalo na po yung high blood, yung heart attack, yung cardiac arrest, I cancel sa angkan ng bawat isa. Ano man po mga minana sa aming mga ninuno, angkan, na mga sakit at karamdaman, pinuputol po namin ito sa aming henerasyon. Wala na ito. Wala na kami sa ilalim ng sumpa ng sakit karamdaman. At dadaloy na po yung kagalingan, kalakasan, in Jesus' name. Lord, I speak blessing. Lord, sa henerasyon namin, pagpapala, ibubuhos niyo na po ang inyong biyaya. Wala na yung sumpa ng kahirapan. Kagaya po ni Jabez, wala siyang panalangin kundi pagpalain siya, palawakin ang kanyang teritoryo at iligtas sa kapahamakan. I speak blessing sa angkan ng bawat isa. I speak promotion. I speak opportunity. I release the anointing of the Holy Spirit. I release the gift of the Holy Spirit. Unique. Makikita po ng bawat isa yung dakilang plano nyo sa kanilang buhay. Maliwanag, O Diyos. Lord, sa buhay po ng bawat pamilya namin, may mga apostol, may mga prophet, may mga evangelist, pastor, teacher. Lord, salamat sa mga talent. Ito po'y gagamitin nyo para mapagpala nyo po sila. Salamat po, Diyos, sa victory at tagumpay. Hindi lamang po ang church na ito, lahat ng church sa Pilipinas, sa ibang bansa, ang buong body of Christ. Salamat po sa mga kaluluwang lumakas sa araw na ito. Salamat po sa mga naligtas sa kaluluwa sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Ibine-bless po namin anumang pangalan ng church. Gamitin nyo ito para magligtas ng maraming kaluluwa, O Diyos. At i-bless din nyo po ang aming Pangulo. I-bless nyo po ang mga namumuno sa gobyerno. Lord, i-bless nyo sila. Kayo po ang naglalagay, kayo rin po nag-aalis. Kaya dalangin namin ang kapayapaan maghari sa bansang Pilipinas. Yung mga nasa kulungan, payapain nyo sila. Salamat din sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Yung po mga nasa ospital, pagalingin nyo anumang uri ng kanilang karamdaman. Salamat po yung mga OFW, palaksin nyo po sila. Palaksin nyo ang kanilang loob. We speak life sa kanilang buhay at sila po'y magagamitin yung maging pagpapala sa kanilang family dito sa Pilipinas at maging sa lugar na iyon, O Diyos. Lord, maraming salamat po. The anointing of Joseph ay dumaloy sa mga OFW. Salamat po ngayong umaga. Tunay nga po na ang buwan ng Agosto, sasamahan nyo kami. Setyembre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre. Salamat po sa mga nag-iintay na opportunity sa buhay po ng bawat isa. Salamat po sa kalakasan. We are blessed. Tagumpay na po ang mga lakad po namin. Dahil kayo po ang kasama namin. Maraming salamat po ngayong umaga. At sa amin pong pagpartake po ng tinapay sa Lord's Supper, ay i-bless nyo po ito. Ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Hesus. Kakainin namin ito bilang pakikiisa sa patuloy na lumawak ang ministeryo niyo po dito po sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. At sa pag-inom po namin ng grapes ay simbolo sa dugo ni Jesus na kami po ay nilinis niyo na. It is finished. Malaya na kami. We are free. We are saved. We are healed. In the name of Jesus. Salamat po, Diyos. We are overcomer. We are a more than conqueror. Purihin ka, kayo ang nagpasimula ng mabuting bagay sa aming buhay. Kayo po ang tatapos ito hanggang sa pagbabalik namin, Panginoon Jesus. Pinupuri ka namin. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over our family. We declare that Jesus is Lord over Luzon, Visayas, Mindanao. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.